Hello, magandang hapon, 'no. Mag Magko-comment ako dito pero hindi ko naman pakikialaman yung paniniwala, 'di ba? Yung yung ano lang, kasi marami nag-request sa akin ano daw masasabi ko dito. Wala akong sasabihin na gawin niyo. Gawin niyo kung ano yung faith niyo, pero kokomentaryuhan ko lang yung nasa balita, ha? Magandang hapon sa inyo lahat. So start tayo. Ito yung regarding dun sa translasyon. Kasi ang Pilipinas ay I believe majority ay mga Katoliko. Tama. Sa Pilipinas. Kaya, alam mo na, kasama sa tradisyon natin to. Hindi na iwasan ang disgrasya sa traslasyon. 4 pong nasawi sa kasagsagan ng traslasyon ngayong taon. Ang isa sa mga biktima nagulungan ng andas. Nakatutok si John Consulta. Taon-taon, dagat ng mga deboto ang eksena sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Nakakatakot yung sa tulay yan, no? Hindi ba bibigay yun? Ang daming tao. Tulad ng translasyon kahapon, marami ang hinimatay. Tulad ng ihos na hinimatay. Kasi parang ano yan, di ba? Ibig ko sabihin, tinuturing na buenas ba pagka napunasan mo ng towel? Yung ano? Actually, Katoliko ako eh. Pero hindi na ako nagpa-practice ng faith ng ng Catholic. Yung tatay ko maano sa ganyan nung araw. 'Di ba? Habang nasa loob ng andas. Sa tala ng National Capital Ito yung nag-viral, 'di ba? Yung si Kuya na yung kalbo na parang nahimatay siya doon. Sana okay siya. Region Police Office o NCRPO, 4 ang nasawi Dami, oh. sa Translasyon 2026. Kasama ang 30 anyos na lalaki na humihila ng lubid ng andas sa bahagi ng Castillejos. Sabi ng mga witness na kasama po siya doon sa humahawak or naghihila doon sa tali. Siguro po hindi natin masabi kung na-off balance siya sa dami ng tao. So tumba po siya doon sa pavement, doon sa gilid at hindi na po napansin na siya po pala ay nadaanan na Dami po ng talaga andas. kasi, no? Ayon sa Jose Reyes Memorial Medical Center, sinubukan nilang i-revive ang lalaki pero binawian din ng buhay. Yan po talaga ang nadali po doon sa pasyente. And, ayun, crushing. Yun ang masakit na no, wala naman siyang karamdaman. 'Di ba? Tapos diyan siya namatay. Pero siguro maligaya siya no kasi namatay siya na ginagawa yung kung ano yung naaayon sa faith niya. Siguro doon humuhugot ng comfort yung family. Ang interpretasyon niyan, siguro ginusto ni Poong Nazareno na ganun yung nangyari. Pero syempre, 'di ba? Mamaya na mag-opinion ako regarding. Wala naman ma-offend sa akin ha. Wala naman akong babastusin na pananampalataya. Injury. So, malamang pati maybe a little bit of the chest na rin po siguro yung natamaan. Kaya very damaged po yung katawan. Ano daw no? Inabot ng 30 Nakita hours. dito Yan. sa may kanang bahagi ng katawan po, and then may mga bruising dito sa may tiyan. So mukhang nga talaga, nagulungan. And then flat na flat daw po yung tiyan. Kasi parang as if nadaanan ng something on top. Inatake naman sa puso ang 2 pang deboto. Sa 20 sugatan na isinugod sa JRRMMC, may ilang kailangang operahan. Ito po yung nasaktan sa mata na Extreme kaya talaga, kailangan siyang i-confine po dito para i-repair yung kanyang corneal lacerations po. Habang naghihintay po sila, nag-away yung mga magkakamag-anak. Instead of yung isang kamag-anak ang nasaktan, siya yung nasaktan. So parang barbecue stick yata yung tumama sa mata po. Meron tayong mga patients na nagkaroon ng sugat sa paa. Well, usually kasi nga barefoot naman sila. So nawalan ng kuko, natanggalan ng big toe. Sakit. Yan, usually mga cases na tatanggalan ng mga digits sa paa. Sa tala ng DOH, 1,019 ang bilang ng mga debotong binigyan ng Pero consider pa rin nilang swerte yun. Alang-alang kay Poong Nazareno, no? 'Di ba? Na medikal. 390 sa mga ito ay sugatan, gaya ng nadaganan ng kapwa deboto, naipit ng gulong at nahulog sa pag-akyat sa andas. Ang highest incidence ng mga konsulta natin, injuries
sa paa. Pero nung bandang hapon, nung bandang kagabihan na, hilo na. So siguro sa pagod, sa haba nung Oo nga. posisyon, kaya na mga nahihilo, nahihimatay, hindi makahinga. Di, mga iba dyan, di pa kumain. Kasi nakapaa sila dyan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Hindi, nakatutok. hindi, abala ba pag steel toe yung gagamitin mo? Yung, di ba abala yon? 24 oras. Tapos ito pa isang video, panoorin natin. Sa dami ng nakiisa sa tinaguriang pinakamahabang traslasyon na puna ng pamunuan ng Quiapo Church ang ilang naging balakid sa andas. Gaya po ng pagiging mas agresibo raw ng mga deboto sa pagsampa. At mula sa Maynila, Yung pagiging agresibo kasi given na yan eh. Kasi parang kasi yan eh. 'Di ba? Parang, tama ba yung term? Parang challenge. Hindi parang challenge eh. 'Di ba parang yan? Kompetisyon. No? Sabagay, hindi naman paunahan yan eh. Yung parang, para tayong nasa Squid Game. Para mapunasan yung yung Nazareno, di ba? nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, pinakamahabang traslasyon at pinakamalaking bilang ng mga nakiisa sa selebrasyon. Ganyan inilarawan ng Quiapo Church ang traslasyon ngayong taon. $7.4 million ang mga debotong sumama sa traslasyon, batay sa datos ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa taya naman ng Quiapo Church, 9.64 million ang dumalo mula pa sa simula ng Novena Masses noong December 31. Parang alam mo talagang mahirap na sa Pilipinas, kasi almost 10 million ang kumakapit sa faith, no? Ayon sa Quiapo Church, ito na ang pinakamalaking bilang ng mga nakiisa sa pagdiriwang. Pero kasagsagan pa lang ng prosesyon, may mga napuna na ang pamunuan ng traslasyon. Ilang beses tumabingi ang andas dahil sa pagsampa ng mga deboto sa unahan. May mga deboto ring pilit na inabot ang bahagi ng krus sa likod. Ngayon daw, tila mas agresibo sa pagsampa ang mga deboto. Makalagpas ko nung unang segment at papasok ko ng round table na lugar, nilargahan na ho namin ng lupit. However, mas pinipili talaga ngayon ng mga debotong makasampa sa harapan. Umabot din ang andas ng mahigit 6 na oras mula sa Finance Road paakyat sa Ayala Bridge. Kasi talaga feeling nila magkakaroon talaga ng biyaya yon. Diba? Mas matagal kumpara nung nakaraang taon. Pati mga pulis, Marami rin daw kasing deboto ang sumalubong sa andas kahit sinabi ng bawal. Alam mo, minsan, pag halimbawa yung mga kabataan, sometimes hindi na ako naniniwala na tungkol sa faith yun eh. Sorry ha, alam ko naman na merong mga meron talagang seryoso dyan na yung talagang ginagawa nila isang bagay dahil panata nila. Pero sometimes, lalo na pag yung mga, Kaya nga yung mga kabataan na ganyan, feeling ko parang na lang yan eh. Alam mo yung para maging in na lang, para maging, yung parang katulad nung nangyari dun sa rally anti-corruption, di ba? Yung mga nanira ng mga lights, mga parang pumunta sila doon kasi hindi naman dahil do sa rally, yung para pumorma lang, 'di ba? Para maging cool lang kasi feeling nila parang purge yung 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 eksena eh. Kaya dapat kung pakul lang ang gagawin kasi nakakabastos din yan kasi do sa mga namamanata diyan eh. Kasi nandito ako para hindi questionin yung nila, syempre, 'di ba? May freedom naman tayong i-practice ang kahit anong religion, di ba? Merong mga nagsasabi dyan na sa Bible, bawal daw kasi idolatry, di ba? Huwag na tayo mag-ganon. Hindi ko na pakikialaman yung regarding dyan. Pero makikialam ako pagdating na sa
sa hindi na maganda, yung wala nang kinalaman sa sa pananampalataya. Kasi akong titingin niya yung mga ganyan, yung mga tumatakbo-takbo nila, lalo ng kabataan. Wala yan eh, parang bandwagonir na lang yan eh. Di ba? na ang ilang kalsada at tulay kabilang ang Para Ayala maging Bridge. maging Pero in wala lang. raw nagawa ang mga barikada Ang mga naniniwala ako na yung talagang deboto talaga, yung mag-uniform talaga sila ng Pero may mga deboto din naman na hindi bumibili ng t-shirt, no. Pero yun talaga confirm na deboto na naniniwala ako. Yung talagang bibili sila ng uniform ng Nazareno, yung talagang kakaririn nila. Kasi pagka ganyan, sa LRT niyan, men, pag naalala ko nung nahiram ako sa SM Manila. Kasi sa Ace Hardware SM Manila. Nahiram ako. Nataong ganyan din nun. Di uuwi ako naka LRT, no? Kasi umuwi ako sa Valenzuela eh. Uwi ako LRT. Tangina, mga kasabay yung sa loob ng LRT. Alam mo yung amoy basang libro? Yung basang lumang libro? Ganun yung simoy nung yung mga talagang pagod na galing dyan. mga nagbantay na pulis. Medyo paangat po yun. And at the same time, yung clearance ng andas natin dito sa ground is napakaliit. Yung buhos ng tao nasa salubong from Picasal Street at saka dito sa Padilla ay talagang naglagay tayo actually ng detail doon para i-block yung mga talo sila nung ng mga tao eh. Hindi natin napigilan yung mga deboto. Kasi kung pipigilan nila, i-stampede yan, men. Madadaganan ka ng mga tao. At nabuwag po yung formation po. Halos 10 oras naman ang inilagi ng Nilagay mong pulis doon, 20. Ang harangan mo mga dumadagundong na libu-libong tao. andas sa mga Dapat nilagay nila, nagharang sila ng container truck doon. Sige, pwede naman nila itaob nila yun, pero it will take time para mabuwag yung barikada na yun. Pero kung taong nakaganon lang, wala yun. ng Quiapo sa Arlegui, Duque de Alba at Castillejos. Pinakamatagal yan sa kabuuan ng andas. Nakaantala rin ang kalituhan sa San Sebastian Church na pagsampa ng 24 oras ng traslasyon, pansamantala sanang pagpapahingahin ng mga ihos at mga medical volunteer, pero nahatak na ito ng mga deboto. Nung nakita namin kasi yung andas na nabaliktad na nila, hinayaan na namin kasi napakatagal nga at hirap kung sakaling ibabalik pa on its reverse side. Kahit perforated o butas-butas ang isang bahagi ng Kasi naman dapat nilinaw nyo na titigil po muna tayo. Wag na yung... Kasi kung ano pa yung sinabi ng pare na masasaksihan yung history ng... Direct to the point na dapat kasi ang dami ng tao dyan eh. Sabihin nyo, titigil po muna tayo para makapagpahinga po yung mga tao. Dapat malinaw na agad ang instruction. Hindi yung dadaanin pa kasi sa history ngayon lang mangyayari ito. Kasi parang ipagsasalubong nila yung imahe ni Virgin Mary yata at di ba? Para dinramahan pa. Pwede naman nilang sabihin na para makapagpahinga. Well, ganun talaga. andas para hindi makulob sa loob, kapansin-pansin pa ring nag-moist ang salamin ng andas. Lahat ng yan ay aral daw para sa mga otoridad at sa pamunuan Buti nga hindi siya binasag eh. ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno para sa mga susunod na taon. Pag-aaralan ng mga posibleng pagbabago sa susunod na taon gaya ng pagpapaikli at pagbago ng ruta habang isinasaalang-alang ang simbahan at ang mga deboto. Pero kung ako, panoorin nyo na lang sa news to. Kung ako ang tatanungin nyo, yung suggestion ko, di ba, sa ayaw sa gusto natin kasi, kailangan may magbago talaga. Hindi naman habang buhay ganyan. Kasi dumadating ang panahon na nagbabago talaga ang lahat.
for example, yung ano yung event sa San Juan, yung basaan, tradition yung sa San Juan, di ba? Pero dahil dumadami na yung naaabala, nagkaroon na lang ng designated na lugar. Ibig sabihin, kailangan ng pagbabago din kahit papaano. Hindi naman naalisin yung yung tradition. Isasaayos lang. Kung ako ang tatanungin, ang feeling kong magandang gawin dyan, para mabilis yan, yung mga deboto sa gilid na lang. Lalagyan ng barricade yon sa gilid. Yung dadaanan ng Nazareno, walang tao doon. Basta dire-diretso lang yan. Kung kung mas maganda nga yung katulad nung, 'di ba, yung kay Pope pag dumadating si Pope. Well, hindi ko sinasabing kasi may mga anti-rebulto diyan, 'di ba? Na ayon sa Bible ganyan. Hindi, ang pag-iisipan lang natin kung paano hindi mo na kasi mabubura yan, tradition yan eh. Ang maganda nga gawin yung ganon, yung wala nang tao sa kalsada, sa gilid lang lahat. Alam niyo yung pagdarating si Pope sa Manila, di ba may sinasakyan siya na tuloy-tuloy lang yung sasakyan niya habang kumakaway siya. Ganon na lang sigurong gawin. Yung nasa gilid na yun, wag na yung hila-hila pa ng mga tao. Pumila na lang yung tao dun sa gilid ng daan para lahat may chance. Lahat may nung basilayan mo lang siguro si Poong Nazareno mo, di ba? Hello, sir. Okay na yun siguro. Hindi mo na need na hawakan. Kung gusto mong mahawakan yan, may ibang panahon naman. Balik ka bukas. Siguro bukas wala ng tao. Naka-display naman yan dun. Panoorin niyo yung vlog ko yung pumunta akong Quiapo, di ba? Meron naka-display na yan eh. May mga chance na hindi na yan pinapansin eh pagka hindi na siya araw ng yung Black Nazarene. Kasi ako naniniwala ako na if may man ang Diyos diyan, may kinalaman man ang Diyos diyan sa ginagawa na yan, may intindihan ng Diyos yun. Hindi naman mahina ang ulo ng Diyos na para hindi maintindihan na hindi ka nag-succeed dun sa araw ng piyesta niya. Siguro kinabukasan pwede mo na lapitan, mahawakan mo siya. At kung ikaw man ay nandun sa araw ng piyesta niya, I think alam ng Diyos yun na talagang pumunta ito nung nagse-celebrate ako ng araw ko, di ba? Nandun nakapila, hindi mo na kailangang kapitan yan, di ba? Or alang-alang na lang sa mga kapwa natin na sana na hindi masaktan pagka ginagawa yung ganyang bagay. Kasi syempre, kasi simula pa lang ng taon, may 4 na nagbuwis, sabi ko 4, may 4 na nagbuwis ang buhay, di ba? Kahit naman pagandahin natin yung kalooban no na hindi para yun ay sa Nazareno, para hindi eh. Loss pa rin ang buhay yun eh. Na sana hindi nangyari yun kung may order na nangyari. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.